na nagkulang ang Ateneo de Manila University sa pagkasawi ng dalawa nitong student athletes sa isang team building activity. Isa sa mga sisilipin ng Commission on Higher Education ay kung sumunod ba ang Ateneo sa pulisiya patungkol sa off-campus activities. Malinaw na nakasaad sa Memorandum Order No. 63 ng CHED Series of 2017 na responsibilidad ng higher education institution na tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyanteng lalahok sa mga aktibidad sa labas ng campus. Kabilang ang mga non-curricular activities gaya ng training, team building at sports. Kasama sa mga requirements sa mga higher education institution ang magtalaga ng personnel in charge na may first aid at medical emergency training. Kailangan may first aid kit. Dapat din may insurance ang individual o grupo na lalahok sa aktibidad. Obligado rin ang pamantasan na mag-coordinate in advance sa local government unit para sa kaligtasan ng mga sasali. Dapat din may general orientation at consultation sa mga sasali. Dapat inanunsyo rin ang aktibidad sa mga estudyante, faculty at mga magulang 1 to 2 months before ito isinagawa. At dapat din may emergency preparedness plan na ibibigay sa mga estudyante at stakeholders. 15 days bago ang isang aktibidad, dapat magsumite sa regional office ng CHED ang presidente o kinatawan ng pamantasan ng certificate at report of compliance para tiyaking sumunod sila sa mga requirements. Yun nga lang, may posibleng butas din ang memorandum order. May exemption sa mga higher education institution na itinuturing na autonomous gaya ng Ateneo. Ayon sa memorandum order, sapat na ang mag-submit lang ng Certificate of Compliance at hindi na kailangan ang mas detalyadong Report of Compliance. Dahil itinuturing din na non-curricular ang team building activity, hindi required na mag-submit ng report ang pamantasan. Pero para sa transparency, dapat pa rin daw ipaskil ang detalye ng aktibidad sa mga lugar na madaling makita o sa website ng pamantasan. Ang tanong ngayon, ginawa ba ito ng Ateneo de Manila? Kabilang sa sanctions na nakalista sa memorandum order ang written warning at pag-cancel sa isang activity. Maaring masuspindi ang pagsasagawa ng off-campus activity. Kung paulit-ulit ang violations, pwedeng patawan ng penalty ang pamantasan, gaya ng revocation of permits at downgrading ng status. Ayon sa CHED, may karapatan din ang apektado na magsampa ng criminal, civil o administrative complaint laban sa pamantasan. Ayon kay dating CHED Chair Popoy de Vera, may naparusahan na noon ng mga opisyal ng Bulacan State University dahil sa kapabayaan. Kaugnay ito sa pagkamatay noong 2014 ng 7 estudyante ng BSU na pinayagang mag-field trip nang walang koordinasyon sa LGU at dahil mapanganib ang pupuntahan. Na-dismiss for gross neglect of duty ang mga administrators ng pamantasan sa pangunguna ng presidente nito. Kung may butas man ang memo, dapat na itong remedyohan sa pamamagitan ng pagsasabatas nito at masusing pagtiyak na sinusunod ito. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel, sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.